Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1671. Ang seryosong tingin ni Severin ay nakapagpakalma kay Gilda. Tumango siya at ipinagpatuloy ang pagsasalaysay kay Severin tungkol sa mga nangyari. May espesyal akong kalagayan. Napakadalang nito. Maya-maya, gumaan ang pakiramdam niya matapos sabihin ang totoo. Tumango si Severin. Kung ako ang ama mo, gagawin ko rin ang ginawa niya. Hindi ako naniniwala na kayang hayaan ng isang ama na mamatay ang anak niya kung alam niyang may paraan para maisalba ito. Tumango si Gilda. Oo, nagalit din ako sa kanya. Hindi niya ako sinabihan bago siya nagdesisyon. Pero tinanggap ko rin at naintindihan kung bakit niya iyon ginawa. Kung tinanong niya ako noon, hindi ako papayag. Hindi ko lang inasahan na sobrang tatamaan si Frederick tungkol dito. Pinakalma siya ni Severin. Huwag kang mag-alala. Pagsisisihan niya rin yan balang araw. Sa ngayon, pahalagahan mo ang buhay mo at mabuhay ka. Lumagpas ka sa kanya sa antas ng kakayahan at iparamdam sa kanya kung gaano kamaling desisyon ang makipaghiwalay sa iyo. Salamat, Severin. Huwag kang mag-alala. Hindi ako gagawa ng kahit anong kalokohan. Tama ka. Kailangan kong sulitin ang buhay ko. Sa wakas, alam ko na ang tunay niyang nararamdaman para sa akin. Siguro mabuti na rin. Mas okay nang magsisi kaysa magsisi ng huli. Ngumiti si Gilda. Bigla niyang napansin na mas gumaan ang pakiramdam niya pagkatapos makipag-usap kay Severin. Kinuskos ni Severin ang ilong niya at nagbiro. Kapag wala nang gustong makipag-asawa sa iyo sa hinaharap, ako na lang ang papakasal sa iyo. Sisiguraduhin kong aalagaan at mamahalin kita. Bago pa man maproseso ni Gilda ang narinig niya, mabilis nang lumipad si Severin palayo. Napahinto siya at napatitig habang nawawala si Severin sa paningin niya. Yun ba ay isang pag-amin? Diyos ko, napangiti si Gilda pero hindi alam kung paano tutugan. Pero kahit ganon, nadama niyang mas gumaan ang loob niya. Samantala, sina Frederick, Marcus, at ang mga nakatatanda ay malayo na mula sa Skyblue sect. Sa wakas, hindi na nakatiis si Marcus. Frederick, ano bang nangyari? Ano bang sinabi sa iyo ni Gilda? Sa tingin ko, napakatalino talaga ni Gilda, lalo na kung paano siya biglang umangat ng antas sa loob lang ng isang gabi. Ibig sabihin, isa rin siyang henyo. Napakaganda niya pa. Kaya ano ang nangyari at nagbago ang isip mo? Nalilito rin ang isang nakatatanda. Napag-usapan na at napagdesisyonan na nila ang lahat habang papunta sa Skyblue sect, kaya hindi nila maintindihan kung bakit biglang nagbago ang isip ni Frederick. May problema si Gilda sa kalusugan niya noon at wala namang mali kung ikansela ang kasunduan dahil doon. Pero magaling na siya ngayon. Bakit hindi mo pa rin siya matatanggap? Tanong ng isang babaeng nasa gitnang edad. Napangisi si Frederick. Bakit ko gugustuhing pakasalan ng isang babaeng hindi na birhen? Seryoso ka ba? Hindi na birhen si Gilda. Galit na galit si Marcus nang marinig yun. Sumagot siya na nakakagigil ang ngipin, paano niya nagawang makipagkita sa ibang lalaki ng palihim habang nakatakda siyang pakasal sa iyo? Sinusubukan ba niya tayong pahiyain? Frederick, hindi tayo pwedeng umalis ng ganito lang. Kailangan nating bumalik at patayin siya. Sobrang kahihiyan nito. Sabi ng dakilang nakatatanda, wala namang mali kung humanap siya ng ibang lalaki kung hindi siya nakatakdang magpakasal. Pero ginawa niya yun kahit alam niyang kayo ang magkakatuluyan sa hinaharap. Hayop siya. Kahit hindi natin wasakin ang Skyblue sect, dapat patayin man lang natin siya. Kapag kumalat ito, masisira ang reputasyon ng sekta at pati ang reputasyon ni Frederick. Sabi pa ng isang nakatatanda na galit na galit. Hindi nila hahayaang mangyari ito sa kanilang sekta. Ginoong Marcus, bumalik tayo at hingin natin na ibigay nila sa atin si Gilda. Kapag tumanggi sila, magkakaroon tayo ng dahilan para wasakin sila. Hindi dapat nila isipin na pwede nila tayong apihin ng walang kapalit. Galit na sabi ng babaeng nasa gitnang edad. Pero umiling si Frederick at tinutulan ang lahat ng suhestyon. Kalimutan na natin, hindi talaga kasalanan ni Gilda o Ginoong Woolrich. Ano? Paano mo masasabing hindi nila kasalanan iniloko kanya at nakipagtabi sa ibang lalaki? Anak, alam kong mahal mo si Gilda. Pero paano mo matitiis ang ginawa niya?
Walang lalaking kayang tiisin ang ganitong sakit. Hindi makapaniwala si Marcus. Sumagot si Frederick, Dad, alam mo ba kung paano naging level 4 Royal Saint si Gilda sa napakabilis na panahon? Dahil may bihirang kalagayan siya. Ang alamat na. Ikinwento niya ang lahat ng sinabi ni Gilda. Natahimik ang lahat matapos marinig ang buong kwento. Hindi sinadya ni Gilda na pagtaksilan siya. Napilitan siya dahil sa kalagayan niya, kung hindi ay mamamatay siya. Isa pa, nangyari yun habang wala siyang malay. Frederick, tama ang ginawa mo. Hindi nakarapat-dapat si Gilda na maging asawa mo, sabi ni Marcus matapos pag-isipan. Pagkatapos ay seryoso niyang tiningnan si Frederick. Tama ka rin. Hindi natin dapat sisihin sina Gilda o Woolrich. Wala silang pagpipilian. Kung wasakin natin ang sekta nila dahil dito, walang saysay iyon. Iisipin ng mga tao na masyado tayong mapanghimasok at lumalampas sa linya. Tumango si Frederick. Alam ko, kaya sinabi kong umalis na tayo. Wala na akong dapat ikagalit. Hindi ko rin naman siya pakakasalan kung may problema pa rin siya sa kalusugan. Hindi ko lang inasahan na iyon ang kailangan niya para gumaling. Naikuyong niya ang kamay at mariing nagsabi, pero hindi ko matanggap na pinalaya ni Ginoong Woolrich yung lalaking kumuha ng pagkabirhen ni Gilda. Sigurado akong hindi lang isa ang may Sun Heart Constitution. Mga henyo rin ang mga iyon. Mas mabuti pang hindi ko sila makita, dahil kapag nakita ko sila, papatayin ko silang lahat. Sigurado akong iilan lang ang may ganoong uri ng konstitusyon. Kung tumanggi si Woolrich na sabihin kung sino ang lalaking iyon, pwede na lang nating patayin ang sinumang may ganoong konstitusyon. Balang araw, mahahanap din natin siya at papatayin, galit na sabi ni Marcus. Sa totoo lang, mas gugustuhin pa niyang mamatay si Gilda kaysa payagan ang lalaking iyon na makatulog sa kanya. Sumagot si Frederick na may mapait na ngiti, hindi ko papatayin si Gilda o gagalawin ang Sky Blue Sect dahil minahal ko siya noon. Pero hindi dito nagtatapos ang lahat. Nagkunot ang noo ni Marcus. Ano bang iniisip mo? Kahit ano pa ang plano mo, susuportahan kita. Gusto kong sabihin sa buong mundo kung paano naging level 4 Royal Saint si Gilda sa loob lamang ng isang gabi. Sisirain ko ang reputasyon niya at gagawin ko siyang katatawanan. Sasabihin ko sa buong mundo na ako ang nakipaghiwalay sa kanya, pahayag ni Frederick. Tumango si Marcus. Walang problema. Sabihin lang natin sa mga disipulo at hayaang sila ang magpakalat ng balita. Malalaman din ng iba na hindi na birhen si Gilda dahil nakatulog siya kasama ang isang lalaking hindi niya kilala. Oo, bumalik na tayo. Malalim na bumhantong hininga si Frederick at lumipad pabalik sa sekta. Samantala, hinanap ni Woolrich si Gilda. Nag-aalala siya na baka hindi nakausap ng maayos ni Severin si Gilda, kaya naisip niyang tingnan ang kalagayan nito. Gilda, ayos ka lang ba? Tanong niya nang makita si Gilda. Nakita ni Gilda si Woolrich at ngumiti. Dad, huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Mas mabuti na ito. Hindi na ako kasing bigat ng nararamdaman ko noon. Napakunot ang noo ni Woolrich. Ganun ba? Tumango si Gilda. Oo, matagal na akong nag-aalala tungkol dito at hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Frederick. Lagi kong iniisip kung handa ba siyang patawarin at tanggapin ako matapos niyang malaman na hindi na ako birhen. Sigurado naman ako na tatanggapin niya ako, pero sa loob-loob ko, takot pa rin ako. Sandaling tumigil siya bago nagpatuloy, ngayon natapos na ang lahat, nakuha ko na ang sagot at hindi ko na kailangang magpuyat sa kakaisip tungkol dito. Gumaan ang dibdib ni Woolrich matapos marinig yun. Masaya ako na iyan ang naging desisyon mo. Hindi karapat-dapat si Frederick sa pagmamahal mo. Kung hindi kanya kayang patawarin sa maliit na bagay na ito, hindi kanya gagalangin sa pagsasama nyo. Sa totoo lang, masaya ako na hindi kanya napakasalan. Nagulat si Gilda at tiningnan ang ama niya. Totoo ba? Akala ko gusto mo siya dahil siya ang pinakamalakas sa henerasyon namin. Bakit mo biglang sinabi iyan? Nakatalikod si Woolrich at nakangiti. Oo, dati ganun ang iniisip ko. Akala ko magiging masaya kapag katapos mo siyang pakasalan dahil mahal ka niya. Pero napagtanto ko na hindi kanya mahal gaya ng sinasabi niya. Ang kailangan mo ay asawa, hindi bodyguard. Hindi sila magpapakumbaba, at baka isipin pa nila na dapat ka pang magpasalamat sa kanila. Hindi yun ang buhay na gusto ko para sa iyo.
Dad, tama ka. Iniisip niya na nasa kanya ako dahil sa talento niya. Sinabi pa niya ang mga bagay na sobrang nakasakit sa akin. Galit na galit ako. Sinabi pa niya na pipila ang mga babae para sa kanya. Hindi ako makapaniwala na ganoon pala siya. Nagsimulang magreklamo si Gilda, mabuti na lang talaga para sa akin na nalaman ko kung anong klaseng tao siya. Nagalit si Woolrich at nadiin ang kamao. Paano kanya nagawang tawagin ng ganoon? Oo, hindi kasing lakas ng Horizon Sect ang Skybler Sect, pero first tier sect pa rin tayo. Hindi ko akalaing ganito pala nila tayo tingnan. Ang kapal ng mukha niya. Huwag ka nang magalit. Tapos na iyon. Magpapalakas ako at ipapakita ko sa kanya na hindi siya ang pinakamalakas at hindi rin siya ang pinakamay talento. Wala na siyang dapat ipagmalaki. Sagot ni Gilda habang nakakagigil ang ngipin at puno ng determinasyon. Tumango si Woolrich at ipinagmamalaki si Gilda. Natutuwa talaga ako na nakabangon ka agad mula rito. Ngumiti si Gilda. Siyempre, dahil kay Severin. Matagal niya akong kinausap at tinulungan akong mag-isip ng maayos. Pinapagaan niya ang loob ko at mas marami akong naintindihan dahil sa kanya. Pagkarinig nito, mas lalo pang nagustuhan ni Woolrich si Severin, at may sumagi agad sa isip niya, magiging perpekto kung maging magkasintahan sina Severin at Gilda. Mahusay si Severin. Kahit mababa pa ng kaunti ang attainment niya ngayon, sigurado akong bibilas ang paghabol niya. Huwag mong kalimutan, 4th grade medium rank alchemist na siya. Hindi yun basta-basta naaabot. Makakahabol siya agad sa iyo kapag naging 4th grade high rank alchemist o 5th grade alchemist siya. Haha, mukhang napakahirap niyan. Hindi naman ako maghihintay lang sa kanya para makahabol siya sa akin, natatawang tugon ni Gilda. Nagpatuloy siya, sige na, huwag muna akong alalahanin. Masaya ka dapat na magaling na ako at maaari na akong mamuhay ng normal. Gagawin ko ang lahat para mas ulit ang buhay ko at magsasanay ako ng husto mula ngayon. Tumango si Woolrich na punong-puno ng kasiyahan. Masaya akong marinig yan. Galingan mo. Ang gusto ko lang ay maging masaya ka. Samantala, nakabalik na si Severin sa bahay niya. Naghihintay si Sheila para malaman kung bakit siya ipinatawag. Severin, bakit kanila pinapunta doon? May pinag-usapan ba kayong mahalaga? Ngumiti si Severin at sumagot, pwede kong sabihin sa inyo, pero mangako muna kayo na hindi nyo ito ipagsasabi sa iba. Huwag kang mag-alala, nangangako ako. Taas kamay na sabi ni Sheila. Ano ba iyon? Hindi naman namin sasabihin sa iba. Ani Sheila habang tinitingnan si Severin, na puno ng kuryosidad sa kung ano ang ibabahagi nito. Kabanata 1695. Matapos mag-isip sandali, nagpa siya si Severin na ikwento kina Diane, Sheila, at Sophia ang mga nangyari. Pero nahihiya siyang sabihin na humingi ng tulong si Woolrich para iligtas si Gilda, kaya iyon ay nanatiling sekreto nila ni Woolrich. Gosh! Kaya pala gumaling ang katawan ni Gilda, nagulat si Sheila. Ano bang problema ni Frederick? Sabi ni Sophia, tingnan mo naman kung gaano kaganda at kahanga-hanga si Gilda, at mahal na mahal pa niya si Frederick. Hindi naman kasalanan ni Gilda kung paano nawala ang unang gabi niya. Paano niya nagawang sisihin siya at tanggihan ang pagmamahal niya? Si Diane, na laging logical, ay nagsabi, sa totoo lang, mabuti ito para kay Gilda. Ngayon alam na niya na hindi siya mahal ni Frederick tulad ng akala niya. Kung pinakasalan niya iyon, siguradong hindi rin magiging masaya ang buhay nila. Tama, ano ba naman kung hindi siya ang nakauna kay Gilda? Ano ba yun? Ang kapal ng mukha niya. Kung nandoon ako, sinampal ko na talaga siya. Galit na sabi ni Sheila, na naaawa kay Gilda. Huwag mong gawin iyon. Paalala ni Sophia, tatay niya ang sect leader ng Horizon Sect. Magdadala ka pa ng gulo sa sekta. Napatawa si Sheila at tinakpan ang bibig. Haha, sinasabi ko lang naman. Siyempre hindi ko gagawin. At saka, ang laki kaya ng agwat sa attainment namin. Hindi ko nga siya malalapitan. Kaya dapat mag-training kayo ng mas mabuti. Kailangan nating umangat bago pumasok sa Secret Realm, nakangiting sabi ni Severin. Ngumiti si Sheila pabalik. Don't worry, kaka-breakthrough lang namin. Magpapahinga muna kami para masanay ang katawan sa bagong lakas. Hindi pwedeng magmadali. Ikaw, may improvement ka ba? Ikaw ang leader namin.
Umaasa kami sa'yo pagdating sa Secret Realm. Okay naman. Level 8 Mid-Stage Saint na ako. Magfo-focus muna ako sa alchemy. Kapag stable na, susubukan kong maging level 9 Saint bago tayo pumasok sa Paradise Secret Realm. Para masiguro kong mapoprotektahan ko kayong lahat. Okay, pero huwag mong kalimutang huminto pag level 9 Saint ka na, paalala ni Diane na nakangiti. Pag naging Royal Saint ka, bawal ka nang pumasok sa Secret Realm. Kailangan ka namin doon. Don't worry, naaalala ko. Kaya tingin ko mag-a-alchemy muna ako sa mga susunod na araw, sagot ni Severin. Alright, sige, busy ka na dyan sa alchemy mo. Kami ay magtutuloy ng training, sabi ni Sheila. Biglang tumawa ng may pagka-mischievous si Severin. Hehe, kung may free sa inyong tatlo mamayang gabi, pwede niyo akong puntahan. Bukas ang mga braso ko para sa inyo. Alam ng mga babae kung ano ang ibig sabihin ni Severin kaya nag-roll eyes silang lahat. Don't worry, wala kaming planong guluhin ka. Tawa ni Sheila. No, gusto nyo, masaya pang sabi ni Severin. Nagtawanan sina Diane at Sofia. What? Biglang lumabas si Celine mula sa kwarto. Wala, nagpakita si Sheila ng isang banayad na tawa. Masusing sinuri ni Diane ang attainment ni Celine at tuwang-tuwa na sinabi, "Did you just make a breakthrough to level 6 Warrior King? This is fantastic, you've made so much progress." Tumawa si Celine. Nasa napaka-stable na stage ang aking attainment level kaya natural lang na gumawa ako ng breakthrough. Pagkatapos ay nagpatuloy si Celine, "Can I go play with Auntie Elsa?" Mabilis na nakabuo ng magandang ugnayan si Celine kay Elsa at madalas na ginugol ni Elsa ang kanyang libreng oras kasama si Celine. Dahil palaging hinahanap ni Celine na kasama si Elsa kapag may libreng oras siya. Tumango si Diane at sumang-ayon. Of course, but make sure you return before it gets dark. Salamat, pangako hindi ako magtatagal, ngumiti si Celine habang lumipad palayo. Hindi naman niya kailangang lumayo ng malayo dahil ang lugar ay medyo malapit lamang. Hello Celine, ano na ang pinagkakaabalahan mo nitong nakaraang 2 araw? Hindi ka namin nakikita. Ang mga nakatira sa lugar na iyon ay mga babaeng alchemist. Masayang lumapit sila kay Celine para makipagkwentuhan nang makita siyang dumating. Napakahalagang tao si Celine para sa lahat ng babaeng disipulo. Pinapahalagahan nila at lubos na protektado. Tugon ni Celine ng inosente. I've trained in seclusion this past couple of days and I managed to break through to level 6 Warrior King. Hehe, hindi ba't ginagawa na ako ng tamang rehistradong disipulo ngayon? Halos kailangan lamang niya ng antas na level 5 Warrior King upang maging isang rehistradong disipulo. Dahil dito labis ang kanyang pangamba sa kanyang katayuan sa loob ng sekta. Nang makamit niya ang breakthrough sa level 6 Warrior King, mas mataas ang kanyang attainment kaysa sa minimum at labis siyang ipinagmamalaki. Napakagandang talento, hindi nagtagal at naging level 6 Warrior King ka. Oo, ang kanyang mga magulang ay kasing talino din. Kaya asahan mong mamanahin niya ang kanilang talento. Napakaswerte niya na isinilang sa isang pamilya na may isang ama na isang 4th grade medium rank alchemist. Oo, hindi siya magkukulang ng mga tableta para suportahan ang kanyang paglilinang. Puno ng paghanga at papuri ang mga babaeng alchemist kay Celine. Narinig ni Elsa ang masiglang usapan mula sa labas at hindi maitago ang kanyang tuwa nang makita si Celine. Celine, you're out of seclusion now. Let me guess, you've made a breakthrough again, ikaw ba? Tama po, Tita Elsa, level 6 Warrior King na po ako. I'm going to work my butt off to become a Warrior Emperor as soon as possible, masayang paliwanag ni Celine. Tumawa ng malakas si Elsa at niyakap ang maliit na bata. Haha, hindi mo kailangan na masyadong magmadali. Bata ka pa kaya maraming oras sa hinaharap mo. Mas mabuti kung mabagal at matatag ang pag-unlad. May libreng oras ako ngayon, kaya paano kung mamasyal tayo sa bayan sa paanan ng bundok? Okay, sagot ni Celine na masaya sabi sa panibagong culinary adventure. Samantala bumalik si Severin sa kanyang kwarto at kinuha ang mga spiritual herbs upang ipagpatuloy ang paggawa ng mga pills. Ang mga herbs ay ginawang 4th grade low rank at 4th grade medium rank pills gamit ang kanyang napakahusay na kakayahan. Sa isang kisap mata, lumipas ang 8 araw.
Pagkatapos ay pumunta si Severin para makita ang Great Elder, ang Second Elder, at iba pang senior members ng sekta. Natagpuan niya ang mga elder na naglalaro ng chess ng magaan sa isang maliit na pavilion. Nang mapansin ang presensya ni Severin, tumawa ang Great Elder na si Felipe at sinabi, "Haha, it's been a while since we've seen you. Ano ang nagdadala sa iyo para sa paglalakad ngayon?" Binati ng Second Elder na si Samuel si Severin nang may mainit na ngiti. "Natutuwa akong makita kang muli pagkatapos ng mahabang panahon." Ipinaliwanag ni Severin, "Well, I've been busy refining pills, and these are the fruits of my recent labor. Nag-ipon ako ng kunti para sa sarili ko, kaya gusto kong ibigay sa inyo ang karamihan para ipamahagi nyo ayon sa gusto nyo." Sa isang galaw ng kanyang kamay, ilang porcelain bottles ang lumitaw sa mesa. Nagpasalamat si Felipe at sinabi, "Thank you. Napakahusay mo." Pagkatapos ay tumayo si Severin at sinabi, "I'll leave you to your chess game. Dapat akong pumunta at kumuha ng higit pang espiritual na mga halamang gamot." Nang papunta siya sa pavilion kung saan nakatago ang lahat ng herbs, nagulat si Samuel. Higit pang mga espiritual na halamang gamot, ilang tableta ang kanyang gagawin. Naguluhan rin si Felipe, kaya kinuha niya ang isa sa mga porcelain bottles at binuksan ito. Ang laman ay nagdulot ng paghinga ng malalim mula sa kanya. How on earth? Ang bote na ito ay napuno hanggang sa labi ng pang-apat na grado na medium rank na mga tableta. Binuksan ni Samuel ang isa pang bote at huminga ng malakas. "Hindi ka panipaniwala. Puno rin ito. Sa tansya ko, ang kabuuan ng lahat ng mga tabletang ito ay dapat na hindi bababa sa 2,000. Hindi ko inakalang ibibigay niya sa atin ang ganito kalaking dami ng sabay-sabay." Tumawa ng malakas si Felipe at sinabi, "Kay pambihirang binata. Ang ating mga disipulo ay lubhang nangangailangan ng mga tableta, at ang demand ay higit na lumampas sa supply nitong mga nakaraang panahon. Ang daming ito ay magbibigay daan sa marami sa ating mga disipulo na magkaroon ng akses sa mga tabletang ito. Ano pa ang hinihintay natin?" Natulala si Samuel. "Simulan na natin ang pamamahagi ng mga ito kaagad. Ititigil natin ang ating laro ng chess dito." Tunay na napakahalagang yaman si Severin sa ating sekta. Siya lamang ang taong makakapagbigay ng malaking supply ng mga tabletang pang-apat na baitang nakatamtaman ng ranggo sa napakaikling panahon. Ang pangkalahatang pag-unlad ng ating mga disipulo ay lubos na tataas sa lahat ng mga tabletang ito. Agad nilang ipinadala ang balita sa mga disipulo. "What? Was my name among the disciples who were supposed to receive a pill? Are you sure they mentioned me?" An elite disciple exclaimed in disbelief. Siya ay isang level 5 saint at matagal na siyang hindi nakatanggap ng pill. Ang huling pill na nakuha niya ay isang 4th grade low-rank pill na hindi gaanong antas sa kasalukuyan maliban kung bibigyan siya ng malaking dami. Gayunpaman, ang pagkuha ng mga lower grade pills ay isang hamon na rin. Ang 4th grade low-rank pills ay karaniwang nakalaan para sa mga disipulo na level 1 at level 2 saints. Mas nagagamit nila ang mga pills na ito ng husto dahil nakakamit nila ang epekto nito. Sa paglipas ng mga taon, ang kakulangan ng 4th grade medium rank pills ay naging dahilan upang maraming disipulo ang manatiling saint sa levels 4, 5, at 6. Nagliwanag ang mga mata ng disipulo. "Haha, Elder Severin must have provided some pills to the Great Elder. Ang tanong na lang kung ito ba ay 4th grade medium rank pills." Ngumiti ang babaeng disipulo na naghatid ng balita sa kanya. "You might be in for a treat then. Word is that you're being summoned to receive a 4th grade medium rank pill. You should hurry up and get going. This is an opportunity all of us wish we have. Kailangan ko pang ipaalam sa iba ko pang seniors about this, so goodbye for now," she said bago siya umalis. Napuno ng kasabikan ang kanyang mga mata nang marinig iyon. Talaga bang kukuha ako ng 4th grade medium rank pill? That might just allow me to reach level 6 saint. Matagal ko nang inaasam ito. Naalala ko na medyo nahuli ako sa waiting list kaya maswerte ako na napagdesisyonan nilang piliin ako. Agad siyang lumipad papunta sa meeting point upang kunin ang mga pills. Bago siya dumating, isang pangamba ang sumulpot.
Naalala niya na naghihintay lang ay nagtanong siya kay Felipe at sinabi na kailangan niyang maghintay dahil may 300 tao na nauuna sa kanya. Mas nakapagtataka pa, makakatanggap siya ng 4th grade medium rank peel at hindi 4th grade low rank peel. Did the great elder use his influence to let me get the peel first? The disciple's face lit up sa pag-iisip nito at labis siyang nagpapasalamat na siya ay napili. Siya ay tuluyang namangha nang makarating sa meeting point. Si Felipe at Samuel ay pareho na nagbibigay ng peel sa mahabang pila. Bawat linya ay may humigit kumulang 200 disipulo at patuloy na dumarating mula sa lahat ng direksyon. Lumapit sa kanya ang isang babaeng disipulo. Good to see you here, Thierry. You should be getting 4th grade medium rank peel, so queue up at our great elders line. Ang mga gustong tumanggap ng 4th grade low rank pills ay dapat pumila sa 2nd elders line. Naguluhan si Thierry at nais ng karagdagang kumpirmasyon. Sigurado ka? Sumagot ang babaeng disipulo. Siyempre. Ang mga tagubili na ito ay ibinigay ng mga matatanda kaya dapat ito ay totoo. Ngayon, sige at sumali sa linya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pagkatapos ay nagpatuloy upang ayusin ang ibang mga disipulo sa pila. Sumunod si Thierry sa pila ngunit hindi nakatiis na tanungin ang isa pang disipulo. Nandito ka rin. Sigurado ka bang kukuha tayo ng pang-4 na gradong mababang rank na tableta? May natitira pa ba kapag dumating na sa atin? Kahit na hindi nagawa ni Elder Severin ng tama ang ginawa niya, anuman kung mayroon lamang 100 o higit pang mga tableta. Ngunit sinabi ng disipulo kay Thierry nang may ngiti. Sino ang nagsabi sa iyo na mayroon lamang 100 mga tableta? Nabalitaan ko na si Elder Severin ay gumawa ng higit sa 2,000 pills sa ika-4 na baitang. Mayroong higit sa 1,000 pang-4 na antas na mababa ang ranggo at 1,000 na tableta para sa ika-4 na baitang nakatamtamang ranggo, kaya relax lang, ikaw at ako ay makakakuha ng ating bahagi. More than 2,000. I'm not hearing it wrong. Si Thierry ay napasinghap sa hindi makapaniwala. Siya ay gumawa ng napakalaking dami ng 4th grade pills na kabilang ang higit sa 1,000 bawat isa ng low rank at medium rank pills ay isang walang kapantay na tagumpay sa kasaysayan ng sekta. Haha, tama ang narinig mo. Tingnan mo ang mga kapwa natin na nangunguna sa atin sa linya. Lahat sila ay nakatanggap na ng mga pills. Pinayuhan ng ating mga matatanda ang mga nabigyan ng tableta na magsanay ng masigasig at makamit ang kani-kanilang mga tagumpay. Si Thierry bago ay idinagdag, si Elder Severin proves is out of this world. Lalakas at lalakas ang sekta natin kasama siya. Pero hindi ba siya sumama lang sa amin mga 10 or few days ago? How is it even possible? The speed at which he refines pills is downright frightening. His dedication is unwavering too. I doubt he gets any sleep at night, pahayag ni Thierry nang humahanga. Napabilis talagang nakuha ni Severin ang respeto at paghangal ng maraming elite disciples matapos nilang malaman na ang bagong elder nila ay gumawa ng napakaraming pills para sa kanila. Samantala, sina Larry, Nick, at ang iba pang former hall masters ay nagsikap upang makagawa ng breakthrough. Sa loob lamang ng 1 buwan, naabot na nina Nancy at ang kanyang mga kasamahan na may katulad na antas ng level 1 saint. Si Luke at Rachel, na mas mataas ang attainment kumpara sa karamihan, ay nakamit ang status ng level 3 saints. Samantala, si Fiona ay naging level 8 warrior emperor at si Charlene, na may pinakamababang attainment sa kanilang 12, ay nagtaas ng kanyang attainment ng malaki sa level 7 warrior emperor. Sa mga asawa ni Severin, si Sheila ay naging level 7 warrior emperor, si Diane level 8 warrior emperor, at si Sofia ay naging level 4 saint. Ang ibig sabihin ng pag-angat ni Sofia dahil nagsimula siya na maging level 1 saint. Ang mabilis na pag-unlad ay nagdulot ng inggit sa kanilang kapwa-disipulo. Ang pag-unlad ni Celine ay mas maganda, kamangha-mangha kaysa sa lahat, naabot niya ang attainment ng level 9 warrior king. Kung ipagpapatuloy niya ang mabilis na breakthrough, maaari siyang maging pinakabatang kabataan na nakamit ito. Sa kabilang banda, ang attainment level ni Severin ay nanatiling halos pareho lamang, mula mid hanggang peak stage level 8 saint.
Gayunpaman, ang kanyang kahanga-hangang kontribusyon sa sekta sa pamamagitan ng paggawa ng napakaraming pills ay nagdulot ng malaking tuwa sa mga senior member. Natuwa ng husto si Woolrich at ang mga elders nang narinig ito. Bigla namang hinanap ni Gilda si Severin at dumating para makita siya. "Miss Gilda, what brings you here today?" Tanong ni Severin nang may ngiti at natuwa sa kanyang pagkakita. "Wala lang, gusto ko lang dumaan at makita ka. On behalf of our sect leader, pinupuri ka niya sa mga nagawa mo," sagot ni Gilda. Tumawa si Severin. "You flatter me, I've only been here a short while so it's not fair to call me a hero." Ang iba pang elders ay maaaring masaktan kung marinig nila iyon. Kabanata 1700, ngunit ngumiti si Gilda at nagpahayag na, "Pero bayani ka, nakagawa ka ng napakaraming pills para sa sekta. Kahit ang 3 4th grade low-rank alchemists ay na-inspire sa iyong masipag na pagsisikap. Napagtanto nila na kailangan nilang magtrabaho ng mas mabuti sa paggawa ng simpleng pills, at sa tingin ko, ang munting kompetisyon na ito ay gagawa ng alamat." "By the way, where are Diane and the others?" Tanong ni Gilda ng mausisa nang mapansin niyang wala pa sa labas ang asawa ni Severin. Ngumiti si Severin at sumagot na, abala silang lahat sa pagsasanay. Ang kanilang mga attainment ay naging mas matatag at sabik silang umunlad pa. Na-motivate silang maging mas malakas dahil sa pagkakataong makapasok sa Paradise Secret Realm. Lahat sila ay mausisa kung ano ang itsura sa loob, kaya sabik silang makipagsapalaran sa realm kasama ko. Pagkatapos ay nagmungkahi si Gilda, "Gusto mo bang magpahinga sandali at maglakad kasama ako?" Nagulat si Severin sandali. Matapos ang lahat, kilala si Gilda sa kanyang malamig na ugali bilang pinakamagandang babae sa sekta. Dahil sa kanyang nakaraang engagement kay Frederick, namuhay siya ng medyo tahimik at madalas na ginugugol ang oras sa pagplano ng mag-isa. Ipinag-iwas niya ang pakikipag-ugnayan sa mga lalaking disipulo, lalo na ang paglalakad kasama sila, kaya natuwa si Severin nang inanyayahan siya. Dala ni Severin ang pakiramdam ng guilt mula pa noong gabing iyon dahil naramdaman niyang responsable siya sa pagkuha ng unang karanasan ni Gilda. Nais niyang magbayad pinsala, ngunit abala siya sa paggawa ng pills kaya hindi niya natagpuan ang tamang pagkakataon upang lapitan siya. Ang paanyaya ni Gilda na maglakad kasama siya ay positibong senyales na wala siyang sama ng loob sa kanya at maaaring nagpapahiwatig na komportable siya sa kanya. Ngumiti si Severin at sumang-ayon. "Gusto ko iyon. Perpekto ang panahon ngayon para sa isang lakad." Tumango si Gilda at naglakad sila sa kahabaan ng 100 na bato. Pagkalipas ng ilang sandali, nag-atubili si Severin. "Maraming chismis ang lumalabas tungkol sa iyo kamakailan. Hindi ako sigurado kung alam mo ito, ngunit sana huwag mong isapuso." Tumawa si Gilda. "Narinig ko na ang lahat. Sinasabi ng ilan na ako ay masamang babae, ang iba naman na hindi ako tapat. Maraming nagsasabi ng iba't ibang bagay tungkol sa akin." Bahagyang kumunat ang noo ni Severin. Una niyang inisip na baka hindi alam ni Gilda ang tungkol sa chismis dahil bihira siyang lumabas. Sa kasamaang palad, mali ang kanyang hinuha. Tumingin siya sa kanya at nagtanong ng nagulat, "Hindi ka ba naaapektuhan nito?" Sumagot si Gilda na may mapait na ngiti, "May epekto ba kung naaapektuhan ako? Bukod pa rito, makakalimutan ng mga tao ang lahat ng ito sa paglipas ng panahon. Pinag-uusapan lang ito ng lahat dahil kamakailan lamang nangyari." Tumango si Severin. Maraming nagsasabi na hindi mabuting tao si Frederick. Pakiramdam nila binibigyan niya ng labis na halaga ang unang karanasan ng isang babae. Maraming tao ang nakikiramay sa iyo at sumusuporta sa iyo. May mapait na ngiti si Gilda. "Maaaring ganoon, ngunit hindi ko may kakailan na nakakahiya ang buong pangyayaring ito.